Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi nawawala ang mga suliranin, maliit man ito o malalaking pagsubok na tila nagpapabigat sa ating balikat. Minsan, ang mga problema ay dumarating ng sunod-sunod at parang walang katapusan. At sa mga pagkakataong iyon, tila nawawalan tayo ng direksyon at pag-asa. Ngunit sa halip na matakot o panghinaan ng loob, tayo ay inaanyayahang lumapit sa Diyos sapagkat siya ang ating taagapay, tagapagligtas at tagapayo sa oras ng kagipitan. Sa kanyang harapan, walang problemang hindi kayang lutasin at walang pusong wasak na hindi kayang buukin muli. Sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ngayong sandaling ito, hayaang ang puso mo'y huminahon. Alalahanin na ang Diyos hindi natutulog at walang problemang higit sa kanyang kapangyarihan. Ihanda ang iyong sarili, bitawan ang bigat ng giniisip at sa halip, ialay mo ang lahat ng iyon sa Kanya. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng bagay mag-isa. Sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan mo ang Diyos na kumilos sa gitna ng iyong problema. Tanggapin mo ang kanyang kapayapaan at karunungan. Halina't tayo'y manalangin. Aming Diyos na tapat at walang hanggan, ang pagmamahal. Sa oras na ito ng pananahimik at pagdadalamhati, kami po ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong pagod, luhang dumadaloy at isipang puno ng tanong. Panginoon, kami po ay sugatan, nabibigatan at halos mawalan ng direksyon sa dami ng problemang humaharap sa amin. Ngunit kahit kami halos hindi na makabangon, alam naming ang iyong mga bisig ay laging bukas upang kami saluhin. Sa gitna ng mga pagsubok sa pamilya, mga sigalot, tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan katahimikang may halong sama ng loob. Panginoon, turuan mo po kaming maging daan ng pagkakasundo. Bigyan mo kami ng pagpapakumbabang puso upang kami magpatawad at humingi rin ng tawad. Nais po naming muling maranasan ang kapayapaan sa aming tahanan. Kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Kung ang aming pinagdaraanang problema ay tungkol sa kakulangan sa pinansyal, Panginoon, sa araw-araw na paggising na may tanong kung paano na ang bayarin, paano ang pagkain, paano ang kinabukasan. Tulungan mo kaming magtiwala sa gitna ng kawalan. Tulungan mo kaming makakita ng biyaya. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng milagro kahit sa simpleng mga bagay. Bigyan mo kami ng pusong hindi madaling bumigay sa takot, kundi nananampalataya na ikaw ay Diyos ng probisyon, Diyos ng kasapatan at Diyos ng himala. Kung ang aming dalang problema ay may kinalaman sa aming kalusugan, sa mga gabi ng pag-iyak sa sakit, sa pagkabalisa, sa resulta ng pagsusuri, sa takot na baka di na muling bumalik ang lakas. Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi ng espiritu at damdamin.
Hinihingi namin, O Diyos, na kung hindi man agar ang kagalingan ang iyong tugon, ay kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao ang iyong ipagkaloob sa amin. Huwag mong hayaang ang aming pananampalataya ay gumuho sa harap ng karamdaman. At kung ang problema naman ay emosyonal, kapag kami nauubos sa anxiety, kapag ang depresyon ay dahan-dahang kumakain sa aming kalooban, kapag pakiramdam namin ay kami walang halaga, Panginoon, kami iyong mga anak ay sumisigaw para sa iyong liwanag. Tulungan mo kaming makita ang sarili namin sa paraan ng pagtingin mo. Mahalaga, pinili, may silbi. Huwag mong hayaang ang kadiliman ng aming isipan ay mangibabaw sa liwanag ng iyong katotohanan. O Diyos, sa bawat tanong na bakit, tulungan mo kaming matutong magsabi ng kahit na hindi namin maintindihan, kahit kami magpitiwala. Kahit na masakit, kami magpupul. Kahit na hindi pa dumarating ang sagot, kami maghihintay sa pananampalataya. Sapagkat alam naming ang iyong mga plano ay laging mas mataas kaysa sa amin. At ang iyong mga daan ay laging para sa ikabubuti namin sa dulo. Panginoon, huwag mo kaming hayaang mapagod na hindi nakakahinga sa gitna ng laban. Ibigay mo sa amin ang grasya upang magpatuloy, isang araw pa, isang hakbang pa, isang panalangin pa. Turuan mo kaming matutong magpahinga sa iyong presensya. Sapagkat sa iyo, may kapayapaang hindi kayang bigyan ng mundo. Sa iyo may lakas, may katiyakan at may pag-asa. At sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, kung kami man ay makabangon at makita ang katugunan, naway ikaw ang luwalhatiin sa lahat ng bagay. Kung kami man ay tumibay, lumalim at lumago sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang dahilan, ikaw ang rason, at ikaw ang karapat-dapat sa amin papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at sandigan sa bawat unos. Amen. Aming Diyos na buhay, Diyos na hindi kailanman natutulog o nawawala ng habag, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong pagod at di na halos makabangon. Sa bawat problemang sunod-sunod na dumarating, sa bawat kabiguan na tila paulit-ulit, sa bawat hakbang na tila walang saysay, narito kami muling kumakatok sa iyong presensya. Panginoon, hindi madali ang pinagdadaanan namin. Minsan, tila nagkukulang na kami, hindi lamang sa material, kundi sa emosyonal, mental at espiritual na aspeto ng aming buhay. Napapaisip kami kung may mali ba sa amin o kung nakakalimutan mo na ba kami. Ngunit sa gitna ng tanong at sakit, pinipilit pa rin naming manalik. Kahit ang panalangin namin ay puro hikbi, kahit ang mga salita namin ay di nabuo. Sapagkat naniniwala kami, kahit kaunti, na ikaw ay naririto, nakikinig at kumikilos. Kahit hindi agad namin nararamdaman, O Diyos, sa mga oras na kami hindi na makangiti dahil sa bigat ng problema, sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, yakapin mo po kami ng iyong kapayapaan. Turuan mo kaming sumandig sa iyo kahit wala pa ang sagot, kahit tila tumatagal ang katahimikan.
Sa bawat gabi na umiiyak kami sa mga tanong tulad ng Panginoon, hanggang kailan pa? Tulungan mo kaming marinig ang sagot mong, anak, kasama mo ako. Kung ang problema namin ay sakit ng katawan, Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Kung ang sugat ay nasa puso, ikaw ang tanging makakahilom nito. Kung ang problema namin ay kakulangan sa pera, sa suporta, sa pangunawa ng ibang tao, ikaw ang Diyos na hindi nauubusan ng paraan. Kung ang aming damdamin ay numinipis at tila wala ng tibay na natitira sa aming loob, ikaw ang magpuno sa amin ng lakas na hindi nauubos. O Diyos, turuan mo kaming magpahinga sa iyo. Hindi upang takasan ang problema, kundi upang humugot ng lakas upang harapin ito. Turuan mo kaming manahimik sa iyong piling, hindi upang sumuko, kundi upang muling marinig ang iyong tinig na nagsasabing, ako ang magtatagumpay para sa iyo. Sa bawat araw na pakiramdam namin ay inuubos kami ng lungkot, ng takot at kahirapan. Palitan mo ito ng panibagong pananampalataya. Sa bawat gabing puno ng pag-aalala, palitan mo ng katahimikan ng loob. Sa bawat pagkakataong halos hindi kami makatindig, ikaw ang magtulak sa amin upang muli kaming makalakad patungo sa liwanag. Hinihiling namin, Panginoon, na huwag kaming lumalim sa problema, kundi lumalim sa pananampalataya. Huwag kaming magpatalo sa takot, kundi magtiwala sa iyong mga pangako. Huwag naming sukuan ang bukas dahil lang sa pait ng ngayon. Ipaalala mo sa amin na sa bawat unos ay may aral at sa bawat sugat ay may kagalingan na inihahanda mo. Salamat po, O Diyos, dahil kahit hindi agad nawawala ang problema, hindi mo kaming iniiwan sa gitna ng gulo. Hindi man mabilis ang kaginhawaan, tiyak naman ang iyong presensya. At sa iyo, sapat na iyon. Sa iyo kami hugot ng lakas, ng tibay, ng pag-asa, at ng bagong simula. Sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamalalim na sakit upang kami maligtas. Amen. Aming Amang nasa langit, sa iyong harapan, kami muling lumuluhod. Dala-dala ang puso naming halos mawalan na ng lakas. Sa gitna ng aming mga dinaranas, mga problemang tila walang hanggan, mga pasaning pabigat ng pabigat, kami po ay sumasamo sa iyong tulong, sa iyong liwanag, at sa iyong walang hanggang awa. O Diyos, sa bawat umagang kami gumigising na may tanong kung paanong makaraos sa araw na iyon, sa bawat gabi na kami natutulog na may luhang pilit tinatago, ikaw po ang aming takbuhan. Hindi namin alam kung anong bukas ang naghihintay, pero naniniwala kami, ang Diyos ng kahapon ay siya ring Diyos ng ngayon at bukas. Kapag kami po ay nalilito kung saan tutungo, kapag ang mga daan ay puno ng balakid at ang aming mga plano ay tila na basura, tulungan mo po kaming magtiwala na sa gitna ng kaguluhan ay may ginagawa kang tahimik ngunit dakilang himala. Sa panahong pakiramdam namin ay hindi ka sumasagot, turuan mo po kaming maghintay hindi lang ng sagot kundi ng presensya mo. Kapag ang aming mga pangarap ay nauudlot at ang mga pag-asay parang naaagnas,
Turuan mo kaming muling mangarap kasama ka. Minsan po ay parang ang mga problema ang humuhubog sa amin. Pero ikaw, O Diyos, ang nais naming bumuo sa amin. Huwag mo pong hayaang ang mga sugat ng problema ang siyang maging wakas ng aming kwento. Bagkus, gamitin mo ito upang palalimin ang aming pananampalataya at palawakin ang aming puso para sa iyo. Panginoon, sa tuwing kami pinangungunahan ng takot, paalalahanan mo kami na ikaw ay kapayapaan. Sa tuwing kami pinipigilan ng pagdududa, paalalahanan mo kami na ikaw ay katotohanan. At sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob, bigyan mo kami ng panibagong lakas upang muling lumaban, hindi para sa mundo, kundi para sa iyong layunin. Tulungan mo kaming manalangin, hindi lang para sa pag-alis ng problema, kundi para sa pagtatag ng aming karakter habang kami dumaraan sa apoy. Huwag mo pong hayaang lumipas ang bawat pagsubok nang hindi kami natututo. Palitan mo ang bawat tuha ng tapang. Palitan mo ang bawat sakit ng panibagong direksyon. At palitan mo ang bawat pagkasira ng bagong simula. At sa sandaling dumaan na ang unos, Panginoon, naway sa iyong pangalan lamang kami bumalik at magpasalamat. Sa iyong pangalan lamang namin iangat ang tagumpay, dahil sa simula pa lamang, sa gitna at hanggang dulo, ikaw ang naging tapat. Ikaw po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamatinding pagdurusa para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mabigat, kaisipang gulong-gulo, at katawang halos wala ng lakas. Sa gitna ng maraming suliranin na tila walang katapusan, sa bawat tanong na hindi pa rin namin masagot, sa bawat daing ng puso naming halos mawala na ng direksyon, kayo lamang, O Diyos, ang aming takbuhan. Panginoon, sa mga panahong kami nilalamon ng takot at pagdududa, sa mga araw na halos hindi na namin maramdaman ang liwanag ng pag-asa, kami po ay sumisigaw sa iyo. Hinihiling namin, O Diyos, yakapin mo kami sa iyong katahimikan. Ilapit mo kami sa iyong puso, dahil sa mundong puno ng ingay ng problema, ang iyong tinig lamang ang nais naming marinig. Ang tinig na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kapag pakiramdam namin ay nilalamon na kami ng pagkabigo, mga pangarap na nawala, mga planong nauwi sa wala, mga relasyong naputol, mga pagkukulang na paulit-ulit naming pinagsisisihan, Panginoon, tulungan mo kaming tanggapin ang mga bagay na hindi naman kayang baguhin. Bigyan mo rin kami ng lakas upang itama ang dapat itama. Ayusin ang dapat ayusin at ituloy ang dapat pang ituloy. Sapagkat alam naming sa bawat pagkawasak, may itinatayong bago kang panimula. Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakakita sa mga luhang hindi namin maibulalas. Ikaw po ang nakaririnig ng mga hiyaw sa aming puso kahit tahimik kami. Kaya't sa mga sandaling kami nabibigatan sa problema, itulak mo kami palapit sa iyo, hindi palayo. Kung kami nawawala ng gana, bigyan mo kami ng bagong paningin. Kung kami halos sumuko na,
Bigyan mo kami ng bagong dahilan upang lumaban muli. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong biyaya. Tulungan mo kaming maunawaan, O Diyos, na ang problema ay hindi tanda ng iyong paglayo, kundi pagkakataon upang mas lalo kaming kumapit sa iyo. Na ang bawat paghihirap ay may layunin, na ang bawat luha ay may hinog na bunga. At na sa bawat gabi ng dalamhati, may umagang darating na may dalang liwanag, paghilom at bagong pag-asa. At kung kami man po ay nadapa sa gitna ng laban, turuan mo kaming bumangon hindi para ipakita na malakas kami, kundi para ipahayag na ikaw ang aming lutas. Kung kami man ay nasaktan, tulungan mo kaming magpatawad. Kung kami man ay nagkamali, tulungan mo kaming tanggapin ang iyong habag. At kung kami man ay naligaw, O Diyos, hilahin mo po kami pabalik kahit pa kami halos wala ng lakas upang magdasal. Panginoon, sa oras na kami hindi na makatakbo, hayaan mong kami magpahinga sa iyong presensya. Kapag kami hindi na makapanalangin, hayaan mo ang iyong espiritu ang siyang mamagitan para sa amin. At kapag ang aming pananampalataya ay tila napakaliit na, palakihin mo ito mula sa maliit na binhi upang ito'y maging punong malakas at matatag. Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalingan, Diyos ng kaayusan, ikaw ang aming pinipili. Hindi namin pipiliin ang rehas ng takot, ang ulap ng pagdududa, o ang kadiliman ng pangamba. Pipiliin naming magtiwala kahit may problema. Pipiliin naming maghintay kahit walang kasiguraduhan. Pipiliin naming magpatuloy dahil alam naming kasama ka. At sa araw na kami ganap nang makalampas sa unos, Panginoon, ang aming tagumpay ay magiging patotoo ng iyong kapayapaan. Ang aming mga sugat ay magiging kwento ng iyong kagalingan. Ang aming muling pagtindig ay magiging awit ng papuri sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat sa bawat problema, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat pagluha, ikaw ay nariyan. At sa bawat pag-asa, ikaw ang simula, ang gitna at ang wakas. Sa ngalan ni Jesus, Amen.